it's Anne and welcome back to my channel. So in today's video, finally magagawa ko ng makeup look na nire-request sa akin, which is yung graduation pictorial makeup look. I know na medyo late na to dahil marami na yung nakapag-graduation pictorial dyan. But pwede nyo naman gawin tong makeup look na to sa mismong graduation nyo kasi kami yung graduation namin sa April pa. So tingin ko yung iba din sa inyo sa April pa yung graduation. So pwede nyo pang practicein, pag-aralan, or subukan gawin itong makeup look na gagawin ko. Sobrang easy niya lang, as in pang beginner yung makeup look tutorial na to dahil yung mga products na ginamit ko, affordable, makikita nyo sa Watsons, sa drugstore, sa department store. So if interested kayo makita kung paano gawin yung look na yun, then please keep on watching. First of all, make sure na naka-prep na yung skin nyo. Ako, nakapag-cleanse ako ng face, nakapag-toner and moisturizer na ako. And for me, optional ang sunscreen. Proceed na tayo sa makeup kasi nga optional sa akin sunscreen. Una is primer bago mag-foundation. So, yung primer na ginamit ko doon is this Smashbox na Photo Finish Foundation Primer. And wala akong ibang primer, kaya ito yung ginamit ko. Pero pwede naman kayong gumamit nung Quick FX na mattifying primer or yung Baby Skin Pore Eraser na primer. So, maraming primer na magaganda dyan sa drugstore. Mag-research lang kayo or mag-tain kayo ng mga reviews sa mga magagandang primer. And, ayun, try nyo. Lagay ko lang siya dito sa forehead, sa nose, sa under eyes, and maglalagay din ako sa may chin area. Pero, since kinulang, pwede lang tayo ulit. Maglalagay ako sa chin ko kasi oily din yan. After primer, mag-proceed na tayo sa foundation. And yung foundation na gagamitin ko is this Maybelline Matte Plus Poreless Foundation. And this one is good for oily skin. Kaya ito yung ginagamit ko. And wala rin siyang flashback. Yun yung maganda sa kanya. Kapag graduation pictorial kasi, diba, merong mga flash or gumagamit talaga sila ng flash. Kaya mas maganda na yung foundation mo or mas talagang nire-recommend yung foundation mo is walang flashback. Nadamihan ko yung pag-a-apply kasi hindi ako magko-concealer. For me, hindi ako magko-concealer kasi hindi talaga sa akin feeling ko bagay yung concealer. Nung graduation pictorial namin, hindi ako nag-concealer, kinapalan ko lang yung foundation. Ang maganda dito kasi kahit kapalan mo siya, hindi siya caking tignan or hindi talaga siya ganun kakapal tignan. Parang nagbe-blend talaga siya sa skin mo ng maganda. As in, sobrang nice ng pagkakablend niya sa skin mo. Kahit kapalan mo yung paglalagay. Sa pagbe-blend ng foundation, pwede kayong gumamit ng sponge. Pero this time, gagamit ako ng brush. Kasi doon naman sa graduation pictorial ko, nung ginawa ko yun, gumamit lang din ako ng brush. Make sure na well-blended yung foundation nyo. So, I know na meron na iwan na foundation dito sa brush, kaya idadamay ko yung ears ko. Kapag graduation pictorial, optional naman na nakataas yung hair nyo, kaya hindi makikita yan. Depende din kasi sa ayos ng buhok nyo. Pero make sure na idamay nyo yung leg nyo pag maglalagay kayo ng foundation. For this time, hindi ko idadamay yung neck ko kasi wala, sayang yung foundation, titipid ako. Ayan, okay na ako sa coverage ng foundation or okay na ako sa amount ng foundation na nilagay ko sa face ko. After foundation, magpo-proceed na ako sa brows ko. So, pagdating sa pangkilay, dalawa yung masasuggest ko sa inyo. This one, itong Benefit Ka Brow, ito yung gagamitin ko ngayon. And ito namang isa is yung Fashion Brow ng Maybelline New York. So, pili na lang kayo dito. Pero, yun nga, gagamitin ko this time is itong Benefit Ka Brow in the shade number 3. Guys, if ever na magkikilay kayo, make sure na simulan nyo sa gitna. Huwag dito sa pinakaunahan, yung pinakamali. Kasi possible na maging square yung shape ng kilay nyo. And sobrang pangit nun. I swear, kaya magsimula kayo sa gitna and then sa dulo. Make sure na well-blended yung kilay nyo kung gusto nyo talagang mag-on flick. Kasi merong mga on flick na kapag nakalain, okay na sa kanila yon. Mali yun, sobrang pangit tignan nun, lalo na kapag nagpawis na kayo, makikita na hindi well-blended yung kilay nyo. Kaya please, maging matyaga kayo sa pagbe-blend. Pag magkikilay kayo, okay lang na medyo makapal yung pagkikilay nyo pag graduation pictorial, ha. Pag graduation naman, okay lang na medyo on flick or on flick lang yung kilay nyo.
Pero kapag graduation pictorial, make sure na mas makapal talaga yung dulo kasi kapag nag-flash yan, mabubura yan. I swear, mabubura talaga yan. Kahit na on-flick yung kilay nyo, pero malakas yung flash, wala, mabubura yan. So, sayang yung effort nyo. Kaya, kapalan nyo na as much as possible yung dulo, pero yung harapan, guys, ha? Kailangan yung ombre effect pa din. Okay, so I'm done with my brows and next naman is itong eyebrow gel. So, wala po akong ibang eyebrow gel, alam niyo yan. Itong Nichido Clear Brow Gel lang talaga yung lagi kong ginagamit. Kaya, lagi din siya nasa bag ko kasi hindi talaga siya pang matagalan. Kaya, if ever na meron kayong mga brow gel dyan na pang matagalan, yun yung gamitin nyo and wag itong Nichido Clear Brow Gel. Kasi, oo, mura siya. 80 pesos, I think. 80 pesos lang tong Clear Brow Gel na to. Pero, hindi talaga siya pang matagalan, guys. Kaya, if bibili man kayo, yung pang matagalan na hindi nyo kailangan mag-worry if bumagsak na ba yung kilay nyo or wala na ba sa pagka-on-flick yan. Kasi, alam nyo na magsistay yung kilay nyo kahit na anong mangyari. Okay, ngayon tapos na tayo sa kilay natin, sa foundation natin. Mag-proceed na tayo dito sa eyeshadow. And ito yung gagamitin ko, yung Wet n Wild na palette in the shade Rose in the Air. Ayan, ang dami nyong pwedeng gawin na makeup looks dito. So, pwede kayo mag-mix and match, kayo na bahala. But for my transition shade, wala po akong ginamit dito na pang transition shade. Ang ginamit ko is yun nandito, yung sa Bobby Cosmetics na Insta Runway Ready Contour Kit. And ang ginamit ko po is this one, ito. Yung pang bronze. Yung mata ko, medyo chinky siya. So, yung pag-apply ko ng eyeshadow, hindi pa ganon. Hindi yung, ito yung outer part, ganon. Hindi yung lagi kong ginagawa or yung dati kong ginagawa. So, pataas or pababa yung pag-apply ko ng color. Kaya, ayun, medyo mas mataas sa crease ko itong brown. Gagamitin ko yung brown shade na yon above my crease. Sobrang light lang nung pagkakahawak ko sa brush. Proceed na ako dito sa Wet n Wild Rose in the Air na palette. Yung next shade na gagamitin ko is ito. Ito medyo may pagka-orange. And ito yung ilalagay ko sa crease ko. So, yung brown above my crease or slightly above my crease. And ito namang orangey na shade dun sa mismong crease ko. Make sure na pag mag-a-apply kayo ng eyeshadow, sobrang gaan lang ng pagkakahawak niyo sa brush. And yung pagkaka-apply nyo, sobrang gaan lang din. Para hindi kayo mabigla if pigmented man yung eyeshadow. Next naman, ang ilalagay ko is ito. Ayan, medyo may pagka-red siya. And ito naman is ilalagay ko siya sa medyo baba ng crease ko. Next guys, gagamitin ko naman itong shade na to sa my outer part. I know na kanina sinabi ko pag ganin yung color, pero naglagay po talaga ako dito ng konti sa may outer part nun para makakita naman sila na medyo may pagka-ombre effect. Sobrang konti lang nang nilagay ko nun guys, as in, sobrang konti lang talaga, kaya maghinay-hinay kayo. Guys, tapos na ako sa aking eye makeup and naging sobrang matyaga lang talaga ako sa pagbe-blend. Then now, mag-proceed na tayo sa bronzer. Gagamitin ko is itong Bobby Cosmetics Insta Runway Ready Contour Kit. Ayan. So guys, isa sa pinakamahalaga itong pag-bronze or yung paglalagay nyo ng contour sa inyong face kasi pag nag-bronze kayo or nag-contour kayo ng face nyo, magkakaroon ng shape or magkakaroon dimension yung face nyo. Lalo na kapag mataba yung pisngi nyo or malapad yung noo nyo. Make sure na mag-bronze kayo or mag-contour kayo. Pero dapat well-blended din yung bronzer nyo or yung contour nyo. So, hindi ako nag-powder kasi kapag nagpo-powder ako, mas pinagpapawisan ako. Pero kayo, if gusto nyo mag-powder, pwede naman.
Pero since matte naman na yung foundation na ginamit ko, no need na mag-powder kasi wala talagang stickiness. Gagamitin ko lang itong brown ulit dito sa Bobby Cosmetics. And then, lalagyan ko lang itong baba. Kunin ko lang itong shade na to, itong red. Tapos, imimix ko siya dito orange. And then next is mag-eyeliner ako. Hindi ako mag-winged eyeliner. Ang gagawin ko lang is ilaline ko lang ito and then etong kalahati ng ganito ko para mas magbukang bukas yung mata ko or mas maging mukhang awake yung itsura ko. Make sure yung eyeliner na gagamitin nyo is waterproof and sobrang black niya. Pero this time, ang gagamitin ko itong MAC kasi wala akong sobrang black na eyeliner right now. Pero ang masasuggest kong eyeliner na maganda na drugstore and affordable lang is yung Careline na Graph Ink Liner. Ayun, sobrang black nun and sobrang long lasting din. Okay lang na hindi siya sobrang perfect kasi pag pinatungan mo yan ng falsies, hindi din yan maghahalata. Then maglalagay lang din ako dito sa kalahati and as close as possible sa may lash line. So, next is blush. And kapag naman sa blush on, okay lang na medyo makapal din. Kasi again, kapag nag-flush yan, mawawala talaga yung blush on mo. Hindi man mawala, as in magiging light lang siya. Kaya magiging plain yung itsura ng face mo. So, ito yung gagamitin ko, yung Careline Oil Control Blush On in the shade Peach Glow. And ito, sobrang favorite ko tong blush on na to kasi, oo, pigmented siya, pero makokontrol mo yung pigment niya. Yung graduation pictorial namin, naglagay talaga ako ng falsies, pero this time, hindi ako makakapaglagay ng falsies kasi wala na yung eyelash glue ko and hindi ko alam kung nasan siya, pero magkukurl ako ng lashes, which is nag-curl din naman talaga ako doon ng lashes, para syempre magsama yung tunay na lashes ko, sa fake lashes or sa false lashes. Make sure na mag-false lashes kayo or magpalagay kayo ng falsies dun sa makeup artist or kung kanino man na marunong maglagay ng false lashes. Kasi guys, ang ganda ng impact or mas maganda yung kalalabasan ng picture mo kapag may false lashes ka or may falsies ka. So, since hindi ako mag-falsies, dadalawang beses na lang ako ng pag-a-apply nitong mascara. And ang gagamitin ko mascara is this Maybelline New York, the Hyper Curl Volume Express. This one is waterproof. Make sure na gumamit kayo ng waterproof mascara para kahit pagpawisan kayo or maluha kayo, at least walang problema kasi kapag hindi waterproof yung mascara nyo or kung ano man, for sure kakalat din kapag pagpawisan kayo ng sobra or umiyak kayo, naluha kayo, ganun. Guys, maganda tong mascara na to kasi na-maintain niya talaga yung pagka-curl nung lashes ko. Ayan yung may mascara and ito yung wala pa talaga. Take note lang,
kapag mag-graduation pictorial kayo, sobrang importante na huwag kayong maglagay ng highlight dyan. Please lang, sa mata, huwag kayong maglalagay ng any shimmer shade. Dito, sa high points ng face nyo, huwag kayong maglalagay ng highlighter. Kasi tatanggalin talaga yan dahil nga hindi po pwede. Ito tayo sa last step ng makeup, which is yung lips. Una kong ilalagay sa lips ko is itong BTLA Nude Matte Lipstick in the shade Rose Ship. Ayan. Sobrang ganda talaga ng nude na to. Kasi guys, hindi kanya pagmumukaing bangkay na sobrang nude talaga. Pero bagay talaga siya sa mga morena. So ayan, ilalagay ko lang siya all over my lips. And ginagamit ko siya as base. Actually, pwedeng ito lang yung ilagay niya. Kasi guys, maganda talaga siya. I swear, and long lasting. Pero syempre, iba naman tayo ng gusto. Kaya, yan, nakadepende din sa inyo. Pero ayan, yung una. And then next na ilalagay ko is itong Nichido na Velvet Matte Lip Pencil. Ayan. In the shade High Crime. And ito, sobrang favorite ko siya. Kaso guys, ang bilis niyang matunaw, ang bilis niyang maputol. Kaya ito, nakastay talaga to sa freezer. Ayan guys, again. Tinanggal ko siya sa freezer before ako mag-film. And ngayon, tunaw siya. 'Di ba? Ganun siya kabilis. Kaya hindi ko siya talaga dinadala na sa labas. Pero before, nadadala ko siya. Kaso, ayun nga, natunaw siya sa bag ko. Kaya, binababad ko lang siya lagi sa freezer. And pag gusto ko siyang gamitin, before ako umalis, nilalagay ko na siya. So, itong velvet lip cream na to, in the shade High Crime, ilalagay ko siya dito sa may inner part ng lips ko. So, parang magiging ombre effect yung lips ko. And ayan na yung complete look ng makeup look na ginawa ko ng graduation pictorial. And I hope na nag-enjoy kayo. So don't forget to give this video a thumbs up, leave a comment down below, and subscribe to be part of the hashtag AmazingFam. Don't forget to be kind and spread positivity. Bye guys!